Agad na tawag ni Stella kay Maximus na makarating ito sa office kung nasaan sila. Don't touch me. Who are you? Pigil ni Maximus kay Stella. Nangyayakapin na sana niya ito. Napasimangot si Stella dahil doon, habang ang mga kasama naman nila ay natawa. I am Stella. Disguise ko lang ito bilang queen. Napakunotang noon ni Maximus dahil doon at hindi pa rin naniniwala. Mabuti na lang at nagsalita si Johanna. Daddy, siya po si Mommy. Kailangan niya magpanggap, diba? Nakwento niya na sa atin noon. Agad na bumalik sa isip ni Maximus ang sinabi sa kanila ni Stella ngayon at tinignan ng nakasimangot, nakaharap nito ngayon. I'm sorry my love, akala ko some random girl. Alam mo naman na ayaw kong hahawakan ng ibang babae. Pagpapaamo ni Maximus kay Stella, ngunit naka-cross arms pa rin ito at tila nagtatampo kaya napailing na lang sila. Hindi rin naman nagtagal at hindi na nagtampo si Stella at magkatabi na sila ngayon sa sofa. Nag-usap-usap ang mga ito tungkol sa nangyaring laban ni Maximus at kung paano sila napabilib sa galing nito. Ginamot na rin ang ilang mga sugat nila, ngunit si Zephyr ay wala doon, maging si Princess. Dahil sinamahan niya ang nobyo sa klinik doon. Masayang tinanggap ng pamilya ni Stella si Maximus. Ngayon ay official ng parte ng pamilya nila ang lalaki. Ayon kay Manuel, kahit hindi pa sila kasal ni Stella ay miyembro na to ng pamilya nila, lalo na at ito ang ama ng apo niyang si Johanna. Matapos nilang mag-usap-usap ay dumating na rin si Zephyr at doon na sila nagpasyang umuwi. Sila Nadine at Sanya ay umuwi na sa kanilang bahay. Si Zephyr at Princess ay doon muna matutulog sa bahay ng magulang, maging sina Arabel at Rowan. Siyempre, mawawala ba si Stella at Maximus at Johanna? Doon muna sila sa bahay nila Manuel at Amor. Total ay malaki naman yun at yun ang unang beses na magsasama-sama sila. Dahil na rin matagal silang hindi nagkasama-sama at yun ang unang beses na kompleto sila ay nagpa siyang mga ito na magstay ng ilang araw doon. At sa nakalipas na 3 araw na magkakasama sila ay napuno ng saya at ingay ang bahay na yon. Sa tagal ng panahon na wala nang naririnig na tawanan doon, ay natutuwang mga kasambahay na matagal nang naninilbihan doon. Maging sina Nadine at Sanya ay pinilit na rin ni Stella na doon muna tumuloy kaya 3 araw na silang magkakasama. Sa nakalipas na mga araw ay parang walang problemang kinakaharap ang mga ito. Ngunit ang totoo ay meron. Sadyang sinulit lang nila ang mga araw na yon, lalo na't ang tagal nilang nagkahiwa-hiwalay. My love, agad na naitago ni Stella ang kanyang cellphone na marinig ang boses ng nobyo. Yes, my love. Giting tanong nito sa lalaki. Breakfast is ready. Sabi nito tinalikan ang labi ni Stella. Sandali. Sure my love, susunod ako. Magpapalit lang ako ng damit. Tumango si Maximus sa kanya at iniwan na siya doon. Nakahinga ng maluwag si Stella. Lalo na't mabuti na lang dahil hindi nito napansin ang pagtago ng kanyang cellphone. Napaseryoso si Stella at nagpalit na ng pantulog. Panlakad ng pinalit niya dahil meron siyang pupuntahan matapos nilang mag-agahan. Pagbaba niya ay siya na lamang ang iniintay kung kaya kumain na sila. Dahil na rin nakapanglakad siya ay nagtakang mga ito at kaagad na nagtanong kung saan siya pupunta. Ang sabi niya isasama siya kay Nadine sa kanyang kumpanya para i-check ito't lalo na't ilang araw silang nag-break sa trabaho. Naniwala naman ang mga ito at doon na rin sinabi ni Stella na babalik na sa normal ang buhay nila, lalo na't meron pa silang dapat asikasuhin. Tapos na ang masasayang araw nila at ngayon ay kailangan na nilang harapin ang pamilya ni Perlita. Dito mo na lang ako ibaba, Nadine. What? Gulat na sabi ni Nadine nang biglang magsalita si Stella. Habang nasa gitna ng kanilang biyahe, papuntang kumpanya nito, walang nagawa si Nadine kung hindi tabi ang kotse. Ngunit nagtataka niyang nilingon si Stella. Saan ka pupunta? Ang sabi mo sa kumpanya ka pupunta, hindi ba? Tinignan ng seryoso ni Stella si Nadine at nagsalita. As your mafia boss, I command you to don't tell to anyone about this. Hindi nakapagsalita si Nadine dahil sa sinabi niya ni Stella. Lalo na at tumalikod na ito sa kanya at bumaba pagkasabi nito noon. Nakatanaw lang si Nadine kay Stella hanggang sumakay ito sa isang taxi at humarurot na ito paalis sa lugar na yon. What are you planning, Stella? Mahinang tanong ni Nadine at napailing na lang na umalis sa lugar na yon.
May tiwala naman siya sa babae, lalo na at malakas ito't kilalang kilala niya ang babae. Kaya hindi siya nag-aalala sa kung anong bagay ang gagawin niya. Ang inaalala niya lang ay baka mag-alala ang magulang nito, lalo na't kakikita pa lang nila. Dalangin niya lang na sana'y walang mangyaring masama sa babae. Hindi lang yun ang unang beses na nangyari ang bagay na yun. 2 beses pa itong naulit at patuloy pa rin itong tinatago. Ni Nadine hanggang sa 3 araw ay hindi nakauwi si Stella. Bago pa man nakauwi si Nadine. Where is Stella, Nadine? Hindi ba kayong magkasama? Hindi na napigilan ni Maximus sa magtaas ng boses sa kaibigan dahil nahalata niya nagsisinungaling na ito sa kanya. I already told you na nasa office pa siya. Nasa office pero ikaw ang nauna? Sabay kayo palaging umuuwi o hindi kaya siyang nauuna bago ikaw? Na-hot seat na si Nadine dahil sa pagtatanong sa kanya ni Maximus at hindi na niya alam ang sasabihin pa sa lalaki o anong idadahilan niya dito lalo na at mukhang nakakakutob na ito. Calm down, Ian. Hindi makakatuloy ang pagtaas ng boses mo. Seryosong sabi ni Arabella sa kapatid. Tama si Arabella. Biglang sabi ng ina ni Stella at tumingin kay Nadine. Iha, meron ba kayong tinatago sa amin ng anak ko? Napalunok si Nadine dahil doon. Ngayon ay nasa kanyang atensyon ng mga ito. Hindi niya alam kung maniniwala pa sila pero mag-stick siya sa plano nila ni Stella. Mas ayaw niya mapagalitan ng isang Stella Moon. Tita, wala po. Nasa opisina pa po si Stella. Promise. Kung ayaw niyo pong maniwala, just look at our CCTV cameras. Wild action lang yun ni Nadine. Para maniwalang mga ito. Hinihiling niya lang na sana hindi kumagat ang mga to. Ayun naman pala hindi na kailangan. Naniniwala ako sa iyo, Iha. Ngiting sabi sa kanya ni Amor na ikinahinga ng maluwag ni Nadine. No, I will check the CCTV. Ngunit si Maximus ay hindi naniniwala sa kanya. Paalis na si Maximus sa sala at pipigilan na sana ito ni Nadine. Nang biglang dumating si Stella. Hey guys, what is happening here? Magiliw na sabi nito ikinatingin ng lahat sa kanila. Stella, agad na sabi ni Maximus sa pangalan ng babae at tumakbo ito papunta dito at niyakap siya ng mahigpit. How? Did you miss me that much, my love? I miss you too. Ngiting sabi ni Stella at sumiksik pa sa leeg na lalaki dahil gustong-gusto niyang amoy nito. Sa nakalipas kasi ng mga araw ay bangong-bango siya sa lalaki. Kung kaya minsan ay ayaw niya nang umalis ito sa kanyang tabi, lalo na kapag gising sa umaga. Where did you go? Hiwalay na tanong ni Maximus sa kanya. Ako? Sa office? Hindi ba sinabi ni Nadine sa inyo? Pinauna ko lang siya dahil may tinapos akong ilang files. Tila inosenteng sabi ni Stella na siyang ikinahinga naman ni Nadine. I told you guys. Kibit balikat na sabi niya at naglakad na papunta sa silid nito. Pahinga na muna ako. Napalingon si Maximus kay Nadine sa huli nitong sinabi, lalo na't paakyat na ito sa itaas. I'm sorry Nadine. Sigaw na sabi niya dito na ikina-thumbs up lang ni Nadine sa kanya habang nakangiti. Nag-aalala lang kami sa iyo anak. Hala sige kumain ka na at sabay na kayong tatlo ni Maximus at Johanna. Tapos na kaming kumain. Pabababain ko si Nadine mamaya. Tumango si Stella sa ina't nagpasalamat na. Umakyat ng mga ito at naiwan silang tatlo sa kusina at kumain. Ngunit hinahain pa lang ang pagkain sa kanila ay nakaramdam na sa Stella na pagbaligtad ng sikmura nito at dali-daling nagpunta sa lababo. Mommy, are you alright? Alalang tanong ni Johanna sa anak habang si Maximus naman ay hinahagod ang likuran nito. Mommy is okay anak, hindi ko lang gusto yung amoy ng pagkain. Hirap na sabi ni Stella sa anak. Pasensya na po ma'am, gusto niyo po bang ipagluto ko kayo ng bago? Sabi ng katulong sa kanya. Yes, mga Filipino at Filipinong kasambahin nila kung kaya na rin alam na alam ni Stella ang pagsasalita ng Tagalog noong bata pa siya kahit nasa Canada sila. No manang, ngiting sabi niya dito tumingin kay Johanna. Can you cook for mommy anak? I miss you cook. Of course mommy, masayang sabi ni Johanna. Matagal na rin nang huling magluto siya at nasa Pilipinas pa sila ni Maximus noon. Dahil na rin merong mga kasambahay doon ay ayaw ni Johanna na agawan ng trabaho ang mga ito kung kaya hindi siya nagluluto. Pero dahil request nito ng kanyang ina ay pagluluto niya ito. Noong una ay nag-aalala ang mga kasambahay doon dahil anong alam ni Johanna sa pagluluto. Ngunit dahil sinabi ni Stella na gabayan na lang si Johanna ay pumayag sila. Hanggang sa namangha sila sa galing magluto ni Johanna sa batang edad nito. Naglalaway na si Stella sa amoy ng niluluto ng anak.
hanggang sa iyahin ito sa harapan niya. Wow, ang sarap naman anak, tuwang sabi ni Stella. Thank you mommy, ngiting sabi ni Johanna. Makita niya lang na nakangiti ang inay, masaya na rin siya. Nakadami siya ng pagkain kaya ang ending ay busog na busog ito. Inalalayan siya ni Maximus paakyat sa itaas dahil na rin busog na busog siya. Sabi ko naman sa'yo, kaunti lang ang kainin mo. Sermon sa kanya ni Maximus na ikinangiti ng pilit ni Stella dito. Si Johanna hiwalay na kwarto sa kanila dahil minsan sa kanila ito natutulog at madalas sa magulang ni Stella. Gustong-gusto kasi ng mga ito si Johanna at ganun rin naman si Johanna. Lalo na daw at parang kasama nila ang batang si Stella noon. Pinaglinis muna ni Maximus ng katawan si Stella para na rin makatulog sila. Ngunit habang nasa loob si Stella, bigla na lang itong nasuka dahil na rin marahil sa kabusugan. Open this door, my love. Sigaw ni Maximus mula sa labas nang marinig niyang pagsuka ng babae. Nanghihina si Stella nang pumasok si Maximus sa loob at agad naman itong hinagod ng likuran ng babae. Dapat pala nakinig ako sa'yo. Pagsisisi na sabi ni Stella sa lalaki at muli na naman siyang sumuka. Sa lababo pero tubig lang naman ang sinusuka nito. Hindi ang kinain niya. Pero bakit tubig lang ang sinusuka ko? Kunot noon na tanong ni Stella at napatingin kay Maximus sa refleksyon nito. Sandaling natahimik ang dalawa habang nakatingin sa isa't isa. Nitong mga nakaraan na araw ay merong kakaibang nararamdaman si Stella sa katawan niya. Tuwing umaga ay nasusuka siya at walang mintis iyon. Isa pa, palagi siyang nahihilo at parang pagod. Samahan mo pa na sensitive ang pang-amoy niya. Silang dalawa ni Maximus lang ang nakakaalam dahil na rin akala ni Stella ay wala lang yun. Hanggang kaninang umaga ay natanong ni Maximus kung kailan siya huling dinatnan at doon na napansin ni Stella na hindi pa siya nagkakaroon. Yun din ang dahilan kung bakit alalang-alala si Maximus sa nobya niya. Kaninang hindi pa ito nakakauwi dahil malaking posibilidad na buntis ito lalo na at uling kita nila isang buwan nang nakakaraan ay mayroong nangyari sa kanila. Hindi kaya, mahinang sabi ni Stella at kagad na umalis si Maximus doon. Ngunit bumalik din. Take this. Napatingin si Stella sa inabot sa kanya ni Maximus at nagulat siya na makita ang 3 pregnancy test iyon. Saan galing yan? Nanlalaking matang tanong ni Stella sa kanya. Simula nang tanungin kita kaninang umaga kung dinatnan ka na. Nahulaan ko kagad na buntis ka, pero kailangan pa rin nating makasiguro kaya try this my love. Napatango si Stella sa sinabi ni Maximus. At ginamit ang 3 pregnancy test na yon. Sabay-sabay nilang ginamit ang 3 magkasama. Naghintay kung anong result ng test. Kinakabahan ako, paano kung negative? Tanong ni Stella na tila naiiyak na kung kaya hinawakan ni Maximus ang magkabilang pisngi niya at umiling. If it is negative, it's okay. We can try again, okay? Tumango si Stella sa sinabi ni Maximus. Nagdesisyon sila na sabay silang lilingon sa mga pregnancy test. Okay, on my count. 1, 2, 3, go! Sabi ni Maximus at sabay silang tumingin sa lababo. Agad na napaiyak si Stella nang makita ang result, habang si Maximus naman ay kagad na napatalon sa tuwa. Magiging daddy na ulit ako! Yes! Malakas na sabi nito, habang tumatalon sa tuwa. Tuwa ang nararamdaman ni Stella dahil puro positive ang pregnancy test na ginamit niya. Ngunit dahil na rin sa sobrang saya niya ay napapaiyak siya. Hindi niya akalain na mabubuntis siya sa mga oras at panahon na yon. Kaya naman pala kakaibang nararamdaman niya sa katawan niya. Thank you my love. Oh, I'm so happy. Yakap na sabi ni Maximus kay Stella at agad na ipinantay ang kanyang tenga sa tiyan ni Stella at kinausap ito. Hello there baby, daddy is here. Daddy is here baby. Tuwang-tuwang sabi ni Maximus na ikinatawa ni Stella. Hindi niya masisisi ang lalaki dahil wala siya ng mga panahong ipinagbubuntis niya si Johanna. Taimtim siya na nagdarasal sa Panginoon at nagpapasalamat dahil sa magandang biyayang ibinigay sa kanila ni Maximus. Walang mapagsidlan ng tuwang nararamdaman ni Stella at Maximus ng mga sandaling iyon. Dahil magkakaroon na muli sila ng anak, sigurado silang matutuwa ang pamilya nila. Kapag nalaman iyon lalo na si Johanna at hindi na sila makapaghintay, nasabihin sa mga itong magandang balita. Nagpasya sila Stella at Maximus na sabihin sa mga ito ang tungkol sa pagbubuntis niya mamaya. Dahil na rin ngayon lang nila nalaman na siya'y buntis, sigurado sila na mas matutuwa ang mga ito. Hindi na sila makapaghintay
Nasabihin sa mga ito ang totoo, ngunit kailangan na muna nilang magpanggap na walang nangyari. Katulad ng nangyayari sa pang-araw-araw ay umalis si Stella kasama si Nadine para pumunta sa opisina. Ang hindi alam ng dalawa, habang naghahanda sila sa pag-alis ay palihim na pumislit si Johanna papasok sa likuran ng kotse ni Nadine. Nang gabing naunang umuwi si Nadine at pilit na tinatanong ni Maximus ang babae ay tahimik lamang si Johanna at nakikinig sa mga ito. Alam niya na merong kakaiba sa pag-uusap ng mga ito at hindi nagkakamali ng hinala ang kanyang ama. Kilala niya ang kanyang tita Ninang kung kaya alam niya kung nagsisinungaling ito o hindi. Gusto niyang malaman kung anong totoo, kung kaya para malaman iyon, kailangan niya sumama sa mga to at sundan ang ina. Iyon ang naisip niyang paraan at ngayon ay hawak niya ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay sa kanyang pwesto. Maya-maya pa'y narinig na niya ang pagbukas ng pintuan ng kotse at pagpasok ng tita Ninang niya at ng kanyang mommy. Noon ay tahimik lang ang dalawa habang nasa biyahe na ikinataka ni Johanna. Kilala niya ang mommy at tita Ninang niya. Palaging mayroong pinag-uusapan ng mga ito, ngunit ngayon ay ramdam niya ang tensyong namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi rin naman nagtagal ay narinig niya ang boses ng kanyang tita Ninang. Hindi mo pa rin ba sasabihin sa akin kung saan ka nagpupunta, Stella? Nagpupunta saan? Tanong ni Johanna sa kanyang isipan. Ngunit kaakibat ng tanong na yon ay ang pagkakasigurado niya na totoo nga na meron tinatago ang mga ito. Ngunit walang sinagot ang kanyang mommy kaya nagtaka siya. Hoy Stella! Pagtawag pansin na din sa kanyang katabi nang mapansin niyang hindi naman ito nakikinig sa kanya. Ha? Natatauhang sabi ni Stella at napalingon kay Nadine na panakanaka siya nitong tinitignan habang nagdadrive. Ayos ka lang ba? Mukhang lutang ka ngayong araw. Is everything alright? Yes, of course. Ngiting sabi ni Stella na ikinataas ng kilay ni Nadine. So, hindi mo pa rin ba sasabihin sa akin kung saan ka nagpupunta kapag bumababa ka ha? Dahil sa tanong na narinig ni Stella ay napaseryoso siya at tumingin na lang sa unahan ng kotse. Hindi pa itong tamang oras, Nadine. Hindi na nakasagot si Nadine at napabuntong hininga na lang dahil seryoso na si Stella. Ngunit hindi magbabagong katotohanan na nag-aalala na siya sa kaibigan. Pakiramdam niya kapag nagtagal pa, ang tinatago nilang iyon ay merong mangyayaring hindi maganda. Basta mag-iingat ka, Stella, hindi na magandang kutob ko. Tandaan mo, nagtatago tayo sa kanilang lahat. Sa oras na malaman nilang totoo, wala akong isasagot kung nasaan ka. Hindi sumagot si Stella sa sinabi ni Nadine dahil aware na aware siya sa bagay na yon. Kung ano man ang nasa isip ni Stella, siya lang ang nakakaalam at wala ng iba. Sa gilid na lang ni Nadine. Makalipas ang ilang minuto ay pinatigil ni Stella ang kotse sa tabi ng ginawa naman ni Nadine. Naaalarma si Johanna sa narinig at yun na ang cue na kanina pa niya hinihintay. Kapag uuwi ka na sa bahay, mag-text ka sa akin para masabi ko sa'yo kung nandoon na ba ako o wala pa. Paalala ni Stella sa kaibigan ni kinatango naman ito. Mag-iingat ka, Stella. Tumango lang sa Stella at bumaba na ng kotse. Napabuntong hininga na lang si Nadine dahil doon. Ngunit laking gulat niya nang pagtingin niya sa rearview mirror. At nandoon si Johanna at nakatanaw sa ina. Johanna? Gulat na lingon niya dito ngunit nataranta lang si Johanna na makitang pumara ng taxi ang ina. Susundan ko si Mommy, Tita Ninang. Huwag na huwag mo sasabihin kahit kanino ito dahil kung hindi lagot ka kay Mommy. Napangangalang si Nadine sa pagbabanta sa kanya ng inaanak at mabilis na bumaba ng sasakyan. Kitang-kita niya na pumara ito ng taxi at sumakay pagkatapos ay sumunod sa taxi na sinakyan ni Stella. Mga 5 minuto atang nakatulala lang si Nadine sa daan dahil sa mabilis na pangyayari. Naisahan siya na mag-ina. Princess! Tuwang tawag ng kambal na sina Kim at Kate. Silang matalik na kaibigan ni Princess, ang dalawang babae na kasama nito noong unang araw ni Stella sa hideout bilang queen. Nagyakapan ang mga ito dahil na rin ilang araw na rin silang hindi nakikita. Nitong mga nakaraang araw ay sama-sama nga sila nila Stella sa bahay nito kaya wala itong panahon para kitain ang mga ito. Idinihilan na lamang niya na meron siyang mission. Pero dahil na rin matalik niyang kaibigan ng mga ito, at pinagkakatiwalaan niya ay ngayon niya nabalak sabihin ang totoo. Nagsabi na rin naman siya kay Zephyr at sa mommy at daddy nito. Dahil kilala din nilang kambal ay pumayag ang mga ito. Kahit kasi nakilala ni Kate at Kim si Zephyr,
Bilang prince ay hindi nila alam ang tunay na katauhan nito. Ang tagal mong nawala, inihintay ka namin, sabi sa kanya ni Kim. True. So, kamustang mission? Sunod na tanong ni Kate sa kanya. Napatingin si Princess sa paligid at inayang mga ito sa isang tabi. Nagtaka naman ang dalawa dahil sa ikinilos niya, parang meron tong tinataguan. Meron akong sasabihin sa inyo pero sekreto lang natin, okay? Nagtataka man sabay na tumango ang kambal. Yes, marunong silang magtagalog dahil tulad ni Nadine ay Filipina ang kanilang mga nani na siyang nagturo ng salitang Filipino. Si Princess naman ay sa kambal natuto kaya di sila nagkakasundo ni Zephyr dahil pareho silang marunong magtagalog. Hindi nga inaasahan ang pagkakilala nila dahil narinig niya lang na nagtagalog si Zephyr. Sa sobrang tuwa niya ay dinaldal na niya kagad si Zephyr at doon sila naging magkaibigan hanggang sa magkaroon sila ng relasyon. Saksi ang kambal doon kaya malaking parte sila ng buhay nila ni Zephyr. Si Prince ang tunay niya pangalan ay Zephyr. Ang bunsong anak ng mga boss natin, ng pamilya Moon. Biglang natawa ang dalawa dahil sa sinabi niyo ni Princess na agad ikinatakip nito sa bibig ng mga to. Ano ba naman kayo? Baka may makapansin sa atin dito. Sita niya sa dalawa na kaagad inalis na mga to ang kamay niya. Huwag ka nga magpatawa, Ses, sabi ni Kate. Oo nga, at paano magkakaroon ng bunsong anak ang mga Moon? Panganay nga nilang anak hindi nila makita-kita. Segunda ni sabi ni Kim sa kambal niya. Nakita ng nawawalang anak nila. Nakita na si Ate Stella. Tinaasan siya ng kilay ng mga ito na ikinabuntong hininga ni Princess. At kinuha ang kanyang phone. Alam niya na hindi maniniwalang mga ito kung kaya ang mga larawan ang tanging solusyon na alam niya. Ayan, tignan niyo. Ibinigay niya ang cellphone sa mga ito at sina Stella yun at Zephyr, kasamang mga magulang at si Rebecca. Teka, sila boss to tanong ni Kate na ikinatango ni Princess. Yan si Zephyr, which is si Prince at eto si Ate Stella. Magkakasama na sila ngayon. And yes, alam ko familiar sa inyo si Ate Stella dahil siyang girlfriend ni Kuya Maximus. Yung kailaban ni boss dito na isang araw, nilipat ni Princess ang pictures at doon ay lahat na sila at muli niyang inilipat hanggang sa maging solo ito. Kasama niya isa-isang mga kasama nila sa bahay. Lalo na si Stella at Maximus, nalaki ang mga mata ng kambal at nagkatinginan. Ngayon, naintindihan na nila kung bakit naruroon sa kanilang hideout ang sikat na negosyante na si Maximus Goldman. Hindi lang yun, ang galing pa nitong makipaglaban. Legit ba? Sabay na sabi ng mga ito na ikinapalo ni Princess sa braso nila at sabay din silang napadaing. Kapag may nakarinig sa inyo, kokotongan ko kayo.